Anong unang reaction ni DJ nung sinabi mong makaka-partner mo si Alden sa movie? Anong sabi niya? Tapos sa abroad pa kayo mag-shoot. Siyempre nagulat. Kasi ako din nagulat po nung miniting ako nila Inang tapos sinabi nila na baka si Alden nga, kung tanggapin mo itong project, si Alden yung makakapareho mo. So, right after the meeting, sinabi ko po yan kay DJ. And sinabi ko rin na kung tanggapin ko to, medyo matagal mawawala kasi locked in po kami talaga dun sa Hong Kong. So, hindi naging madali naman po. Mahirap para sa amin pareho kasi for 6-7 years kami magkasama sa trabaho. So, kahit nagtatrabaho kami abroad, okay kasi kayo yung magkasama eh. Iba ngayon na nahiwalay. Kasi yung 3 Words to Forever, locked in kami sa Ormoc, pero hindi po ganun katagal. Tapos yun, pumunta siya, and more a family movie. So, hindi siya naging madali para sa amin pareho. Naging malaking adjustment po siya, lalo kay DJ. Pero hindi siya nagkulang sa suporta. Na dun ko siya lalong na-appreciate kasi kasi nung first week ko, yun yung sinabi ko po na umiiyak ako noon every night, tapos yung gusto ko na magpabook ng ticket pa uwi kasi ayoko nang tapusin yung movie kasi hirap na ako. So kausap ko siya noon every night, tapos nakikita niya kung anong nangyari sa akin. So nangyayari, hindi din siya nakakatulog dito kasi nag-aalala siya sa akin. So, sinabi na lang namin, basta mag-updatean, parate, pag sa shoot, kinonfiscate din yung phone ko. So, oh my God, paano ako mag-update? Tapos may, lalo pag mabibigat yung scene, which is madalas, bawal ako masyado sa phone, so hindi ako nakaka-update sa kanya. So sabi niya, pupunta na lang siya, nadalawin siya. And nung pumunta siya, medyo heavy scene po nun, so ginawa nila, tinago siya sa akin. So, hindi ulit kami muna nakita. Tapos nung pumunta siya doon, di naman din siya pwede pumunta sa set kasi medyo weird yun. So, malaking adjustment po. And hanggang ngayon, nag-a-adjust. Pero yung lesson lang siguro na natutunan ko, yung trust. Yung sinasabi ko lang parati sa kanya, tiwala, yun lang. Kasi nahihirapan din ako magtrabaho kung alam mo yung mabigat sa loob mo, ganyan. Hanggang sa nag-uusap po kami and then ngayon, full support siya, especially nung na-meet niya si Alden. And alam niya na nandito si Derek Cathy, kasama ko si Mama, andito sa La Joro, so wala siyang dapat ipag-alala. So yung naging challenge lang po sa amin kung yung matagal pong maghiwalay, yung ganun katagal, ay super hirap. Kaya, supportive siya. All out po siya dito sa movie. Ganda naman ng kwento mo. Oo, ganda dire-diretso ha? Maganda ang flow. Tapos, pero before niya na-meet si Alden, ano yung bilin niya sa'yo? Bago ka pumunta ng Hong Kong, bago kayo mag-shoot, may sinabi ba siya sa'yo? Sabi lang po niya yung mag-update kasi gusto niya yung napaka-ano ng communication kay DJ. So, pag-break or kung may mag-update lang. Alam mo, hindi naman yung kailangan magka-text kami the whole day, pero yung alam na lang kung okay ako, ano nangyayari. And then, si Mama madalas, kung confiscated yung phone ko, si Mama siya dumidiretso. So, minsan si Mama, si DJ tumawag ko, bawal yung phone, mapakisabig yung ganyan. So, hiramin ko phone ni Mama. Kapag FaceTime ako sa pamangkin ko, ganyan. So, para siyang na-deprive ako sa ganun ka-open na communication. And si DJ, dumidiretso din naman kay Direk kung pwede siya pumunta, kung pwede ba ako tumawa nung araw na yun. Tapos, yan. Okay, so the first few days, nag-a-updatean kayo. Kailan kinonfiscate at pinagbawal ni Derek Cathy yung pag-uusap niyo sa phone? Yung una po, yung sinabi ni Derek Cathy na may nagbigay sa akin ng phone. Yung sa first meeting. Doon siya nagalit. Kasi kiningi ko yung phone ko nun. Si DJ text ko nun. Kasi alamin, kailangan ko siyang ilabas kasi bawal ko mausap sa akin. So, kailangan may paglabasan ako na, yan. Kaya nung kinuha, parang galit na galit ako kasi yun na lang yung way ko, yung tao na nakikinig, nakikipag-usap sa akin. Yun yung una. Second, yung pong scene namin, yung nasa trailer, yung I love you, yung ganun. Yung sa Pierre po, yun yung isa.
Yung isa yung sa scene kasama yung wala dito yung eksena ko na yun. Basta pag may heavy scene. Yun yung mga bawal ang phone. Opo. So nakiusap po kay Direk, pwede ba Direk gamitan ko yung phone, no wifi. Kailangan ko lang, makinig na lang ako music para lalo ako malungkot. So yun yung nag-ano namin. Parang meet halfway. Sige, you can use your phone but no communication for music lang. Oh, so talagang tinorture ka ni Direk Cathy. Bawal ka na makipag-talk sa mga co-stars mo, bawal din makipone kay DJ. Bawal din ako kausapin ng mga crew Pati crew. and staff. Oh, buti hindi ka na aning-aning dun sa Hong Kong, no? Wala akong kumakausap sa'yo. Naaning po. Naaning ka talaga. Grabe. Iko-correct ko naman yan. Pwede siya kausapin ng staff ko at ng ano, pero business only. Hindi pwedeng chika. Personal. She can't be happy. Yeah. Anong feeling mo dun, Kath, sa ganong style? Ano yung direct method ba yung gano'n na ginagawa? At effective ba yun sa pag ginagawa mo kay Kath? I don't know how you'd call it. I won't call it anything. I just felt like I needed to do it kay Catherine. Sabi ko nga, di ba, dun sa napanood nyo, si Kat, bata pa lang artista na. She has a fairly good life. Hindi sila naghirap, hindi sila, alam mo yun, so, ano ang definition niya ng pain and suffering? Malayo sa kung ano ang definition ni joy. Then ano sabi ko kay Kat, anong gagawin mo? Aartehan mo lang ako? Di ba anak? Yan ang sinabi ko sa'yo. Iaarte mo lang lahat to, then nobody will believe you. So it has to be real. You have to know how it feels. You have to know ano ang pain ng OFW, ano ang suffering nila. Until you do that, you cannot be joy. So ang tanong mo po kayo po ang judge when you watch the film. Because ako, ayoko magsalita. Oo. Tapos, Kath, yung ganun yung klaseng torture na naranasan mo, sabi mo, munti ka na mag-give up, gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. Ano yung nagpabago? Paano nagbago yung isip mo at nagstick ka sa movie? Paano ba? Kasi yung setup po parang nagtira kami sa apartment, hotel style. So, ka-roommate ko po doon, yung AD namin, si Ate Kizzy, yung isa naming second director, mama ko, tapos ako mag-isa sa room. So, every night parate, pagka pack up, wala kang ibang gagawin doon kundi mag-phone ka or isipin mo kung anong nangyayari sa'yo. So, madalas yun yung ginagawa ko. Nagmumuni-muni ako. And then, inakailang usap kami ni Direk na kailangan, I won't be nice to you. Sabihin niya, I won't treat you like Kath, ibang-iba. So, tinanong niya kung willing ka ba and gusto mo gawin kasi hindi to mag-work kung di mo gusto. And inakap ko na lang po. Inakap ko yung role. Tinanggap ko yung panibagong challenge. And yung push po ni DJ na gawin ko to kasi alam niya na ginagawa lang to ng lahat para magawa ko ng maayos yung role. And I made the right choice kasi yung mga tao na to na nakapaligid sa akin, sila yung walang ibang gusto para lang mabigay ko yung sa role. So, kung tatanungin niyo po kung nakatulong, yes, sobrang nakatulong. Pero hindi siya naging madali. Hindi siya yung paraan na gusto ko, kung may choice ako, hindi yun yung sasabihin ko. Direct, arte ko, magpo-focus ako, pero iba talaga yung mabibigay kapag ganun. So, hindi po lahat gusto yung method, kung yun man yung tawag doon, pero napakalaking tulong yung buong experience para magawa ko yung si Joy. Yes. And then, Kath, pakwento nung finally pinayagan niya si DJ dumalaw, di ba? So, ang laking ligaya nun sa kalooban mo nung bumisita na si DJ. Ano nangyari doon? Pero hindi pa rin pwede pumunta sa set, bawal pa rin. Kasi dapat parang 20, yun yung alam ko na dalaw po si DJ. Eh napaaga pala siya. Siguro nakikita niya na mabaliw-baliw na ako. So sige, isa-surprise ko na lang si Catherine. Kaya pala, kinonfiscate din yung phone ko para hindi ko makita sa social media kasi may mga nagpo-picture sa kanya sa airport. So yun yung isang reason to motivate me, di ko makita at saka di ko makita na pupunta siya. So, Kasi, kwento mo din. yung shoot namin, nalaman ko na darating siya mga 2 days before siya dumating. Tapos, ang eksena namin, yung sa pier, yung napakahirap na yun, napakahaba. Ilang pages yung script, Carms? 10? No. 9. Well, Wow! naku, bawas Carmi
9 pages of dakdakan. Linyahan, oo. Linyahan, at hindi simpleng linyahan. Para siyang bearing of soul type. Eh, nalaman ko, buti hindi ko alam sino nakachismis eh. Si Mami ba? Parang nasabi niya na, may nadulas lang. Ano? Pumunta si DJ? No, talagang hindi pwede. So, tinawagan ko si DJ, tinext ko si DJ, you cannot come. I said, DJ, magpapalit ka ng flight mo, or basta hindi ka pwede makita ni Catherine that very day. Buti na lang, the next day, medyo light, kaya pwede. Sabi ko, isang araw lang nga. Eh, hindi na-move ni Daniel yung flight niya. So, ang usapan, sa akin siya pupunta. So, nung araw na nandun siya, siyempre, preparation to, lumabas na sa social media, may nakaka-capture na kay Padilla. So, sabi ko, Puki, Ano po? na-stop ko sarili ko. Sino ba lang? Hindi pwede. Masisira talaga. So, si Mami, sakto. Si Mami, nagulat. Hindi rin niya alam pala na that day darating so, kinutsaba ko na si Mami. Sakto, hindi siya bawal sa phone. Sabi ko, safe tayo kasi walang social media si Catherine. So, pagdating ni Daniel, sa akin dumiretso. Kasama ko si Carmi dun sa katapat namin, kwarto ni Catherine. Ang ingay ang ingay ni Padilla. Sabi ko, puta ragis ka. Andiyan lang sa tapat ko. Tapos maya-maya, lumabas si Catherine, nagpunta dun sa katabi namin. Yung housekeeping, humingi akong basahan. Sabi ko, sikat. So talagang parang may mga tanga doon. Tapos nung aalis na kami, pull out na. Dahil nga tapat namin, tatimingan ko pa kasi baka biglang lumabas si Catherine. Nasa likod ko si Daniel. So pag, wala, clear. Tara, para kami mga tanga. May gumawa ng book si Ate Casey. Oo nga, kasi nga, sinabi ko na lahat, walang magsisquill na nandito si Daniel. So si Daniel naman, all the time na nag-shoot ako doon, tanong, tapos na po ba? Ano pong gagawin ko dito? Ano ka ng tokwa? So nagluto ka dyan ng pansit kanto. So, tinago mo siya for a day? Ganun ba yun, Direk? Yes! Nakita niya si Catherine. The following day. No, pagka-pack up. Pagka-pack up. That day Pwede din. nang sumaya si Catherine. Bilang naitawid na yung eksena. Oo. So Actually, after... I would like to take this opportunity to thank Daniel for supporting at si Mami. Sobrang hirap kay Mami kasi anak niya eh. So ang inaabuso ko at pinahihirapan ko ay yung anak niya. Pero alam naman niyang para rin sa anak niya. Thank you, Mami, and thank you, Daniel. So yun yung parang reward mo, Kat, nung araw na yon after nung heavy scene, super heavy na scene, yun ang reward mo nung dinalo ka, nung nakita na kay DJ finally. Super! Oh my God! Yung na-record nila na, dami! So, sabi ni Direk pagkapakap niya, sige na, may naghihintay sa'yo. Oh my God! So, binigay yung phone. So, pagdating sa hotel, tumatakbo ako. Anong room siya? Ganyan. Yung sa video, yun ang super tumalon ako. Yun talaga. Kasi, surprise po yun talaga. At saka, napaka-genuine ang pagka-miss ko sa kanya nun. Kaya lahat yun yung story behind that video. Ang galing. Okay.